sign na ready ka na magdagdag ng unit. Siyempre yung isa mong unit ay hindi na enough para sa mga existing client mo. Kumbaga, lagi kang fully booked yung transient house business mo. So pag ganon, sign na yon, kailangan mo na mag-add. Katulad nung nangyari sa akin kasi dati isa lang yung unit ko. Kaya lang laging puno-puno, tapos ang daming namimiss ko na client na hindi ko napapagsilbihan kasi nga isa lang yung unit ko eh. Doon ako nag-decide na, teka, kailangan ko na magdagdag ng iba pang unit. So yun na, ang ginawa ko, nagdagdag na ako. Kung dati, isang unit lang pinaupahan ko, nagdagdag pa ako ng isa hanggang sa maging dalawa na siya. Nung naging dalawa na, hindi pa rin enough kasi puno-puno pa rin. Nag-decide ako na tatluhin ko pa. Yung tatlo na, okay naman, napupuno-puno na. Nag-decide na ako kasi magkakatabi. Ganito kasi yung unit ko, no? So, duplex unit siya. Magkakatabi. Ang hirap din kasi halimbawa, yung unit 4 yung pangalawang inopen ko. And then, do sa unit 3, may ibang nakatira. So, ang hirap kasi, kumbaga, hindi sanay yung tenant ko sa unit 3 na may ibang nakatira doon na nagre-renta ng per night. So, naiingayan sila kasi tulog sila sa araw eh. Trabaho siya online. Umaga, dapat sobrang quiet pa rin. That time, may guest naman ako na nagpe-prepare na for their oath taking. So, syempre, maingay-ingay yun, nagtatawa na. Kasi morning na naman eh. 7 a.m. na. So, normal na gising na yung mga tao. Ayan. Saka may event. So, yun, nagreklamo yung tenant ko na long stay. Kaya naisipan ko, hindi pa pwedeng pagsamahin ko ang long stay tenant at ang kabilang unit ay per night yung rent. So, doon na ako nag-decide na hindi na lahat na ng unit ko ay gagawin kong per night and rent, transient house na. Kaya yung mga unit ko ngayon ay puro transient house na. Mas maayos naman yung nangyari. Saka ayun, napapasok ko rin yung unit every time na mag-check out yung guest. Doon ako masaya eh. Alam mo yun, yung property mo, napapasok mo anytime na wala namang guest, ma-check mo yung kwarto, yung kusina, yun yung happiness ko, yung mapasok yung unit ko. Kasi dati, nung per month yung rate ko, syempre, hindi ko pwedeng basta pasukin kahit sarili ko ng property kasi nga may tenant doon. So, ako personal, ayoko ng ganung feeling na hindi ko mapasok yung property ko. Kaya, mas prepare ko yung transient house business. Although, mahirap i-manage to dahil nga matrabaho sa operation, yung paglilinis ng bawat unit, pag maintenance, kailangan kasi maayos siya, and then marketing and sales, matrabaho. Pero masaya ako eh. Alam mo yun, iba kasi pag nagninegosyo ka ng masaya ka. So, baliwala sa'yo yung pagod, yung hirap, kasi masaya ka nga sa ginagawa mo. So, kahit panahon pa ng matumal yan, okay ka lang. Kasi nga, happy ka sa ginagawa mo. Alam mo at naniniwala ka na hindi naman lagi matumal. Meron ding araw na lalakas din. Hindi hina yung loob mo na ipagpatuloy yung ganitong negosyo. So, yun yung epekto na gusto mo talaga yung negosyong pinasok mo. Kaya naniniwala ako na try mo muna kung small ang rental business mo para malaman mo sa sarili mo kung gusto ko ba tong negosyong to or hindi. Para makapag-back out ka pa kung ayaw mo. Kaya nga I suggest mag-sublist muna yung gustong mag-try pag hindi pa sila sigurado sa ganitong negosyo. Para at least mabilis mag-back out. By the way, my name is Len Hagoba. Owner ako ng transient house business. Dito yan sa Lucena City. Kung may question kayo, comment nyo lang dyan sa baba. Or join kayo sa group na binuo ko, ang All About Rental Property Business. Sa FB yan. And pwede kayo mag-post dyan ng mga question nyo. Mga kapwa landlord din naman yung mga member nung group na yan. So free to post dyan ang mga question. Hanggang dito na lang muna, sa susunod na lang ulit na vlog ko. Bye!